kinuha nila yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. September 2023, merong lumabas na press release ang Makabayan Bloc. Sabi nila, may meeting kami with Congressman Martin Romualdez. Pinag-uusapan namin ang pagtanggal ng confidential funds. Nagkwento sa akin ang isang congressman. Sabi niya, lumapit daw sa kanya si Congressman Ko. At sinabihan siya na tatanggalin namin ang confidential funds ni Inday Sara. Bumulong ang Makabayan Bloc kay Martin Romualdez. At dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin at dahil sa gusto niyang suportahan ang Makabayan at ang NPA, nakinig siya. Super Pinas TV. Super Pinas TV. Kumpirmado ang hinala na sinusuportahan pala ni Speaker of the House Representative Martin Romualdez ang Communist Group o NPA. Kaya pala sa bawat pagdinig at briefing sa Kamara ay palagi talagang may papel ang Makabayan Bloc na sina Franz Castro, Raul Manuel at Brosas dahil may connivance pala talaga na nangyayari. Ayon sa isang exclusive interview kay VP Sara sa pagbubunyag niya sa katotohanang nangyayari sa loob ng House of the Representatives ay nabanggit niya na nag-uusap pala sina Franz Castro at Martin Romualdez na tatanggalan natin ng pondo ang Office of the Vice President at syempre naman talagang sasang-ayon si Martin Romualdez dito at sinusuportahan din niya ang mga NPA kaya pumayag ito sa plano nila about sa budget ni VP Sara. Kasama din sa plano ng Komite ng Appropriations na binuo ng 139 members na pinamumunuan ni Zaldi Co na aalisin daw mano ang mga satellite offices ng OVP dahil pwede naman daw sa head office na lang. Ngunit ang katotohanan pala sa planong ito ay pipilaya nila ang Office of the Vice President para hindi na makapagserbisyo sa iba't ibang lugar. Ganyan po kawalang puso ang mga nasa Kamara ngayon mga kasuper. Mantakin ninyo na ang pangalawa sa pinakamalaking opisina sa buong bansa na may budget na 2 billion ay naging 733 million na lang? Grabe! Lantaran po talaga ang ginawang pag-aatake nila sa OVP at ang ginawang dahilan ay ibibigay daw umano sa DSWD at PhilHealth. In summary po ay mawawala ang lahat ng satellite offices ng Vice President at posibleng ang libreng sakay ay magkakaroon po ng pagbabago at posibleng mawawala na rin. At eto pa, ang assistance na tinutulong po ng Vice President para sa mga nangangailangan ay posibleng maaapektuhan. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Diba? Ang susunod nun na halimbawa ko ay yung budget ng Office of the Vice President. Kung makikita nyo, September 2023, merong lumabas na press release ang Makabayan Bloc. Sabi nila, may meeting kami with Congressman Martin Romualdez. Pinag-uusapan namin ang pagtanggal ng confidential funds. September yon. Pagkatapos nun, nagkwento sa akin ang isang congressman. Sabi niya, lumapit daw sa kanya si Congressman Ko at sinabihan siya na tatanggalin namin ang confidential funds ni Inday Sara. Hindi ba siya magagalit? Ang sagot naman sa kanya nung kaibigan ko na congressman, alam mo, si Inday Sara, walang pakialam sa pera yan. Magtatrabaho yan, kahit anong budget. Alam niya yan. Dahil alam din yan, limitado ang pera ng gobyerno. Kaya magtatrabaho yan. Trabaho lang ang gusto niyan. Sinabihan siya. Inulit pa niya yung tanong. Tinanong niya yung congressman, sigurado ka ba na hindi magagalit si Inday Sara? Sabi niya, hindi. Kaya kung makita ninyo, doon sa budget hearing ng Office of the Vice President, ay dinefend namin ng maayos kung paano gagamitin ang confidential funds. Napapabilis ang trabaho, napapadali ang trabaho, dahil nakatarget yung mga proyekto.
Pero pagkatapos nung plenary namin sa House, ay kaagad na lumabas, di ba? Walang 2 oras, lumabas ang statement ni Congressman Zaldico. Ano sabi niya? Unanimous decision ng party leaders under the leadership of Congressman Martin Romualdez, tatanggalin namin ang confidential funds. At para hindi halata na inaatake nila ako, tinanggalan din nila yung mga iba pang mga departments ng kanilang confidential funds. So nakikita nyo, bumulong ang Makabayan Bloc kay Martin Romualdez. At dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin, at dahil sa gusto niyang suportahan ang Makabayan at ang NPA, nakinig siya. At ang ginawa niya, tanggalin yung budget. Alam na nila kung anong gagawin nila bago pa kami pumunta sa plenary ng House. Hindi ko alam yon. Kasi nasabihan na lang ako nung kaibigan kong congressman pagkatapos na. Nung nakita ko na nagsabi si Zaldico tanggalin niya ang confidential funds ng Office of the Vice President. So doon ko na lang naintindihan na aatake sila gamit ang confidential funds. Dahil sumunod nun, October, ay merong dated na October na audit memorandum ang Commission on Audit. Tapos meron silang October 3 na audit memorandum ang Commission on Audit. So sunod-sunod yun, nakita mo. Naglabas ng press release ang Makabayan, nag-defend kami ng budget namin, nagsalita si Zaldico, lumabas ang mga AOM ng COA, September, October. Kaya yan din yung rason. Nung nakita na namin at na-confirm namin doon sa audit memorandum ng COA na ito na yon, confirmation ng pag-atake. Kasi hindi pa kami confirm doon sa unang tanggalin namin yung confidential funds sa OVP. Ang confirmation namin, noong nagba-budget hearing sila, at doon sa budget hearing, tinatanong nila, may AOM na ba? May AOM na ba? At nakita namin lumabas na. Yun yung confirmation namin na ito yung pag-atake. Kaya nung fourth quarter ng 2023, hindi na ginamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education ang confidential funds. Kasi sabi ko sa kanila, kahit gaanong tamang gamit natin dyan, gagawan nila ng mali yan. Bubutasin nila yan at aatakihin tayo gamit ang confidential funds. At ang patutuo nito, kung makita ninyo, noong House hearing, noong August 27, 90% ng mga tanong, confidential funds. Kahit na 2024 at 2025, wala ng confidential funds ang Office of the Vice President. So yan yung explanation ko, mahabang explanation ko. Bakit pa tayo mag-question and answer? Para atakihin ninyo ako? Tapos, alam naman nating lahat. Congressman Zaldico, Congressman Martin Romualdez lang ang nagdidesisyon sa budget ng bayan. Madam Vice President, it seems that there's this great plan against you talaga to destroy you. And speaking of plan, kasi during the budget hearing po, may nagsabi kasi doon ng let's stick to our plan. And you also called that person po. Can you po share about this po? Ano ba tong plan talaga nila during this budget hearing? Oo. Doon sa budget hearing na nangyari noong August 27, nakita nyo na. Meron na silang nakahandang PowerPoint presentation, meron na silang nakahandang audiovisual presentation, meron na silang nakahanda na script na binabasa. At yung isa pa nga na congresswoman na sabi niya, wala akong panahon. Basta mahaba ito. Hindi ko mabasa letter per letter. Pero kung makita mo, may nakahanda siya na mga sagot sa mga sinabi namin sa Commission on Audit. Legal points na sinabi namin sa Commission on Audit. Bakit napakadelikado ng ginagawa na kinukuha ang mga dokumento ng hindi tapos at hindi final na audit. So kung makita mo, ganun yun, nakahanda sila. Makikita natin na let's stick to our plan, atakihin natin ito siya. Walang kinalaman sa kanyang Office of the Vice President 2025 budget proposal.
kundi lahat ay may kinalaman sa confidential funds na matagal nang may kaso. 3 pa nga ang kaso sa Supreme Court. Matagal nang pinapa-audit nila at nagko-cooperate kami doon sa audit. Kaya makikita ninyo kung ulit-ulitin natin yung nangyari noong House budget hearing noong August 27. Meron silang plano na gamitin yon para siraan ako. At hindi lang sila tumitigil dyan. Kung makita ninyo, ngayon naman nasa DepEd budget sila ng pagsira ng pangalan ko. Kahit wala akong kinalaman doon sa mga observations ng Commission on Audit, sinasabi nila na kasalanan ni Inday Sara yan. Yeah, magandang umaga, Pati, Ali. Magandang umaga sa mga nakikinig sa atin. Oo. Tayo ay maghuhuntahan lamang, magkwekwentuhan because we'd like to pick your brains dahil kayo ay former, naging hepe rin ng PNP at kayo ay former senator. Alamin namin inyong mga saloobin, reaksyon dito sa mga nangyayari of late sa ating bansa. Yung question of the day namin, kung pwede namin umpisahan doon, is yung tradisyon versus tanong-tanong. And I know that sinusubaybayan namin ang inyong mga Twitter, yung mga posts nyo sa X. At itong nangyari po kahapon na mainit ang pagtatalo sa among the congressmen, no, sa mababang kapulungan, tungkol dun sa tradisyon na dapat nga dun sa 2 highest officials of the land, merong parang may formalidad lang, na ikaw nga dapat Parliamentary quorum courtesy. call, acknowledgement ng resource person, budget presentation, and then it breezes through, no, yung proposed budget po nila. So yung nangyari po kahapon, does the same thing, yung tradition apply, despite the fact that the Commission on Audit has flagged irregularities on how the funds of the Office of the Vice President were spent, Senator? Well, dalawa, no? Talagang mayroong time-honored tradition na pagka-budget ng Office of the President, Office of the Vice President, maski yun sa Supreme Court, yung judiciary, ano yun tama yun, pag-open ng hearing, tapos acknowledgement, tapos sa mga opening statements, may konti meron ng motion na i-recommend na sa plenaryo yung budget for approval. So, sa isang banda naman, hindi naman yun na cast in stone, na kasi tradition nga na sinusunod, pero hindi rin mapipigilan kung sino yung miyembro ng komite, Appropriations Committee man o Committee on Finance sa Senado, na magtanong kung meron silang gustong i-clarify. Ang nangyari kasi, kung susundan natin yung mga pangyayari, medyo hindi maganda yung naging sagutan ng una. So ako sumasang-ayon ako kay Congressman Marcoleta saka kay Congressman Ungab na maski pa paano i-honor yung time-honored tradition. Pero tama rin naman yung sa committee chairman na ilagay sa vote. Pero sila. At yun nga, nahinto sa ganon at naging nagkaroon ng balitaktakan. Pero pareho sila tama doon na i-honor yung time-honored tradition, pero at the same time, hindi rin pwedeng tigilan kung sino man ang miyembro na gusto magtanong. Okay. Senator Ping, no? Kasi kilala talaga kayo na bumibusisi talaga ng budget, 'di ba? Kayo nga talaga yung nagbabantay ng ating kaban. The Sentinel. Oo. Now, my question is, yung inaakusa po ni VP Sara po na ginawang padding from 5 billion, humingi ng 10, naging 15, tapos po sa GAA lumabas po na 24, tapos napunta, kumbaga there were so Yung sa many video niya, numbers, no? that were thrown in. Is that really possible po? With yung in-approve po ng Office of the President dun sa GAA, pero pag lumabas pa daw doon sa Kongreso, iba na po yung naging budget ng DepEd, tapos na kumbaga ginambol-jambol para po makita yung original ay pinad pa doon. Is that really possible po? Kayo po, bilang po katiga scrutinize po ng budget po. Maybe, ang nire-refer mo yung NEP, yung National Expenditure Program, And the GAA. also known as yung President's Budget. Kasi pag sinubit yan ng Office of the President, within 90 days or 30 days, after makapag-SONA, yung budget, talagang bubusisiin yan. Mababago talaga yung hilatsa ng budget. Kasi billion measure yun Ang nangyayari, yung sa NEP pa lang, National Expenditure Program, pagka nilabas yung tinatawag na General Appropriations Bill, ang tawag namin doon. Dapat yun,
Ala, Senator Ping, malabo po yung ating linya, choppy kayo, and we are missing out on what you're saying. Importante naman po. Kung kayo po ay mobile. masama yung signal. Okay po. Sige Masama po. yung signal. Okay. Kasi mobile nga. Oo, you were saying po. Yung National Expenditure Program, yun ang President's Budget. Pag pinadala sa Kongreso, ang ilalabas na bill, kokopyahin lang yung NEP, no? Yung General Appropriations Bill 1, ang tawag namin doon. Pagka nagkaroon na ng mga amendments at ipapasa to sa Senado, ang tawag na namin doon, General Appropriations Bill 2, meaning nagkaroon na ng mga amendments ng mga pagbabago. Hindi na to yung original na National Expenditure Program o President's Budget. Ang masama, di natapos na yung mga pagdinig sa lower house, upper house, at magba-BICAM na. Yung Bicameral Conference Committee, yun na. Oh, Yeah. ayan, Yun na. Senator, Oo. ayan. We lost you. You were saying sabi nyo from So sa the BICAM, pagdating po sa BICAM, Yun ang tinatawag na third chamber, ano? third na ano lang yon, moniker lang na binigay yon, third chamber, pero most powerful chamber kasi lahat ng pinag-usapan sa lower house at saka sa upper house, pagdating doon nababago pa. Ang dapat lang na gagawin sa bicameral conference, yung mga disagreeing provisions, yung mga nagkaiba sa provision ng sa version ng Senado at saka version ng lower house, i-reconcile lang yon. Pero nangyayari, nag-i-introduce ng mga panibagong mga changes, mga amendments na hindi na dapat. Kung labas ito doon sa, halimbawa, hindi naman nagdi-disagree kung provision sa House, yung version ng House at saka version ng Senado, hindi na dapat galawin yon. Pero nangyayari sa BICAM, pati yung pinakikialaman na. Ilan lang naman yun, hindi na yung plenaryo eh. Yung pigusa sa plenary, buong buong House yun, buong Kongreso, buong Senado. Pagdating sa BICAM, mga 15 lang yun eh, mga representatives. Pero nababago. Ang masama pa nito, nagkakaroon lang ng formal opening ng BICAM. At napaubaya na, parang binibigyan ng authority ng members ng BICAM, both houses, yung chairman ng appropriations at saka ng finance committees ng House and Senate. At silang dalawa na lang nag-uusap halos. At yung siguro kung iba yung mga kaalyado nila. At isa pang masamang naging practice, natapos na yung bicameral conference, na-ratify na, kasi pagkatapos ng ma-approve yung lahat yung bicameral conference committee na output, babalik yan sa both houses, ira-ratify yan sa floor, sa plenaryo, na pinapayagan ng lahat ng miyembro o majority, na yun na yung final version na i-enroll, tawag natin enroll bill, papunta Malacanang. Minsan, meron pang ginagawa na enroll bill na, na-ratify na, pagka na-print, binabago pa. Yun talagang anomalous. Kasi hindi na po pwede. Pero ginagawa pa rin yun. At ang sa aking information, itong sa 2024, mukhang merong 29 billion at 29 plus billion na bago doon sa pag-enroll sa enroll bill. No? Hindi ko naman ma-confirm ito kasi hindi ko nakita mismo. Pero yung panahon namin, merong ginawang ganyan, yung panahon ni Speaker Gloria Macapagal Arroyo noon, na may nakita kami billion pesos na binago doon sa enroll bill. Yan ginawa ni Senate President. Hindi, nung pinirmahan niya yung pirmahan, masisisi naman yung Senado na nagkakaroon ng reenactment budget dahil sa Senado. So, nung pinirmahan niya, nagyan niya ng qualification na ang pinipirmahan ko lamang yung niratify namin sa floor. Hindi kasama yung 75 billion na yan. At mabuti naman si Pangulong Duterte noon, binito niya hindi lamang 75 billion, umabot ng 90 billion kasi may nasili pa silang ibang halaga na hindi kasama doon sa na-ratify ng both houses. So, yun ang nangyayari yun ang naging kalakaran. Parang hindi na maayos yung pagpapatupad ng ating General Appropriations Act. Oo nga. Pagkatapos ng masusing budget deliberations, di ba? Yan din na nangyari dito sa BICAM na po itong provision dito sa pag-sole sa National Treasury. Itong, maingay ito, yung almost 90 billion na kinuha po na from PhilHealth. Dahil dito sa BICAM din nangyari yung special provision na yun, hindi po ba, Senator Ping? Na yung reserve funds sa mga GOCCs ibalik sa National Treasury? Yes, correct. Kasi ang definition ng unprogrammed fund, standby appropriations yan Hindi yan kasama sa regular budget. Ano yan, under the special purpose fund yan, yung unprogrammed. Naka-standby lang yan na kung mayroong mga kailangan ng mga ahensya, ng additional na pondo, halimbawa medyo kinapos, may dagdagan, item sa budget, dyan kukunin. Ang nangyari dito, tatlo lang yung special provision dyan.
program fund. Yung una, pagka yung may excess na nasa treasury, may excess na budget, so pwedeng hugutin. Pangalawa, kung merong revenue measure na naipasa para mapondohan yung ang program fund. At pangatlo, yung tinatag na foreign assisted projects. Ang ginawa sa BICAM, dinagdagan ng 2 provision. Isinama yung government owned and controlled corporation at saka yung foreign assisted project. I'm sorry, yung pangatlo pala doon sa regular na special provision, yung approved loan, approved loan. At dinagdag dito sa BICAM, yun nga, yung lahat ng GOCC, nasaklaw ngayon yung PhilHealth kasi ang kategory ng PhilHealth GOCC. GOCC rin. At yung panglima, yung foreign assisted project, pwede na rin galawin. Pero yung foreign assisted project na yan, siyempre may counterpart tayo. May counterpart yung Foreign entity. yung sa ibang bansa. Oo. Kaya paano mo gagalawin ngayon yun? Medyo masalimot din yun. Anyway, balik tayo sa issue. Yung PhilHealth, ginalaw nila. So, yan, nasa Korte Suprema na ngayon. At harinawa, kung makikita ng mga petitioners yung talagang issue, kasi ang sa issue ng mga petitioners yung parang appeal sa emotion dahil ito yung PhilHealth para sa mga nangangailangan na tulong sa healthcare, Yes. Hindi, ang talagang issue dapat bukin diyan, yung General Appropriations Act is a general law. General law. Yeah. No? It should Yung PhilHealth law, Oo. Separate. at It's a saka yung special law. amendments, Yeah. pati yung Universal Healthcare, special law. Oo. Hindi po pwedeng i-amend Oo. ng general law yung special law. Yes. Napaka-basic nun. Oo. So, Kasi ang special law, ito na nga yung parang kinlarify na nga yung general law. Correct. So hindi pwedeng bumalik yung general law na i-amend yung special law. Yes. Ang nangyari, yung GAA being a general law, hindi po pwedeng i-amend yung PhilHealth law. Ang PhilHealth law saka yung Universal Healthcare Act, UHC. Oo. hindi po pwede kasi ang nakalagay doon, pagka merong excess, babalik yan sa benepisyo ng mga members. Dagdagan yung benepisyo. Babawasan yung premium. correct, oo. Senator Ping, yung nakakabahala po sa sinabi mo, yung babalikan ko lang po yung sa BICAM. So parang the power of the purse is held by just a few. Sabi mo, 15 members po yung nandoon. Is there a way to amend that po? Para po hindi na po makutkot, magalaw. Kasi po, matapang po sinabi po ni VP Sara that Congress, the budget is held by just 2 people. And she named House Speaker Martin Romualdez and the Chairman of Appropriations and Budget po si Zaldico po ang may hawak na syempre po tinanggihan po ni Congressman Zaldico. Pero po, members po sila dito po sa BICAM. At sabi nyo nga na iba na yung landscape po ng Pwede po pa bang galawin po yan para po talagang may check and balance at hindi po ganun kapangyarihan po ang BICAM na pwede po nilang palitan ang na-approve na po? If I recall correctly, nung nasa Senate pa ako, nag-file ako ng bill or resolution na gawing transparent yung bicameral conference. Hindi po pwede kasi yung bicameral conference, ito yung, lalo sa budget, ito yung nag-iisang Ako, Senator Ping. Sayang. We're losing you po, Senator. Senator Ping. Parang yun nga, parang yun It's yung held- third chamber, Oo, di ba? na sabi niya- Senado, Kongreso. Kongreso, All of a tapos- sudden, pag BICAM na, And I remember, with 15 members, di ba, sinabi rin niya ni Senator Amy Sabi niya, hindi ko alam paano nangyari yan. Nung ginagawa namin yung budget, di ba, she said, na it was, kunyari, let's say, 5 billion, tapos lumabas na lang nga, naging, yung sa COMELEC, naalala ko. Ayan. Yun sinasabi so, niya. si Senator Ping, you Senator were Ping, saying that you filed a resolution or what, bill para... transparency. para transparent. Lagyan ng magkaroon ng minutes kasi walang minutes yan eh. Walang minutes, walang record yan eh. Walang Okay. transcript, walang record. Nako, oo. Kanya-kanya lang yan eh. Oo. Yung talagang confined, limited lang doon sa mga members kung ano nangyayari sa BICAM. At ang masama sa BICAM kasi, hindi na gumagana yung BICAM. Formalities na lang yun eh. Oo. Na halimbawang nag-open,